Okay, have a nice day mga katits. Isang magandang araw sa inyong lahat. So, mayroon po tayong natanggap na impormasyon at ito po ay gusto po nating i-share ito para sa lahat ng mga individual, sa mga katits natin. No? So, unang-una, sasabihin ko po, ang tunay na buyer ng gold bars ay mayroon po yung tanggapan. So hindi po yan nagpupunta kung saan-saan. So kadalasang mabiktima nito ay yung mga individual na mga tatits natin na gustong magkaroon ng kunting kita doon sa pagbili nila at maibenta ng malaking halaga. So diretso ko na lang po para maiksi lang po yung video. Dati kasi yung estilo ng mga nanggaganso ng fake gold bars ay i-video call nila, tapos ipapakita yung handler and then yung mga gold na nakalatag sa sahig, tapos bibigyan ka ng sample, no? At kapag mayroong nagkagusto or nainganyo na individual ay pupunta doon sa area. Minsan hinahold up nila yung pupunta sa area. Minsan din nagkaroon talaga ng bintahan pero yung nabili mo ay piki na, no? So ngayon dahil hindi na gaanong effective yung estilo na yan, ay binago nila, no? Pinapakita nila yung video na nandun pa sa ilalim yung gold bars, no? Nandun sa isang bunker, binibidyohan. So siyempre ikaw ba naman pinapakitaan ka na hindi pa nakuha lahat or hindi pa naiangat yung mga ginto, ay akalain mo talaga na ito ay tunay, no? Kasi nasa ilalim ng lupa, no? So awareness po, no? Mayroon po silang bunker doon sa Osamis, sa Bukidnon, lalong-lalo na, and then sa Cebu mayroon din, Visayas at sa Luzon. Ang sa Luzon ay mayroon talaga silang paggawaan doon, no? Pwede kang magpagawa nga, no? Kung gusto mo. Hindi ko na lang babanggitin yan, pero but dito sa Mindanao is binago na po, no? Binago po nila ang kanilang estratehiya, no? Minsan napapakita sila ng lumang kahon na pagbukas ay mayroong laman na mga ginto. So ingat po mga katets, no? Dahil kahit po tayo ay may nagme-message sa atin ng ganyan, pinapakitaan tayo ng picture. Sa tingin ko yun lang muna una nilang strategy, picture muna, and then kapag nakipag-usap ka ng matagal, doon na ipapasa na sa'yo yung video na kunwari ay isang bunker at hindi pa naiangat yung mga gold bars. Dati nilang estratehiya din na sasabihin nila na mayroong isang bunker at ang laman ay mga nickel babet, platinum, palladium, at ang mga gold bar ay nasa ilalim. So ibibinta muna sa iyo yung mga platinum or nickel babet kung sinong gustong bumili, and then kalaunan kapag naubos na daw yon, sa kanila maibinta yung mga ginto, no? Kunting background lang po dito sa Bukidnon. Malaking bunker po yan talaga, no? Totoong ginto, totoong mga gold ang laman yan. Noon hinakot po yan papunta doon sa kauluhan, doon sa, sabihin na natin, mga authority yung nagkuha, and then nag-stay doon yung mga naka-recover, and then kalaunan ay ibinalik sila doon sa Bukidnon, specific sa area ng Quezon. Tapos ibinalik din yung mga hinakot na kahon-kahon na gold bar galing sa isang tunnel, and then pagbalik ay hindi na po tunay, no? Yun po ay piki, at yun po ang ginawa nilang pinagkakitaan, no? So minsan masasabi natin na ang gumagawa ng fake ay hindi lang nating banggitin, no? So alam na natin na kung saang lugar nanggagaling yung mga fake gold bars at kung sino-sino yung mga may hawak niyan, no? Hindi basta-bastang ordinaryong individual, no? May mga connection din sila.
Okay. So yun lang po mga katits ha, ingat po. Kasi may bago silang modus operandi ngayon, bagong strategy na hindi na yung ilalatag yung ginto doon sa sahig or sa lupa, kundi doon mismo sa bunker. ah, Gagawa sila ng video na may mga gold doon, na may mga ginto, may mga barita. Minsan, magbibideo din sila ng lumang kahon, talagang lumang kahon, lumang lalagyan, lumang box, at pagbukas ay mayroong mga ginto o may mga baritang ginto sa loob. So ingat po, no? Ulitin ko po, ang tunay at ang legit, lehitimong buyer, hindi po yan pupunta sa area. Ang nabibiktima po nila ay yung mga individual na gusto din kumita sa kanilang binibintang fake gold bars. So ingat po mga katets, at hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.